Mga kapatid, meron kaming napaka-importanting bagay na sasabihin sa inyo. Doon sa mga gumagamit ng mga ganitong klaseng mga sasakyan, itong mga crossover na yan, kapag yan ang sasakyan nyo, maliliit talaga transmission yan eh. Ito lang ang transmission yan, no? Merong sasabihin si paring Charlie sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin sa pag-maintain ng inyong mga automatic transmission. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. As usual, pagka-transmission ang pinag-usapan, kasama ko yung master natin sa pagbubuo ng mga transmission. Ngayong araw na to, ngayong hapon na to, ang ipapakita namin sa inyong problema ng transmission, malaking problema ba to kung tutuusin? Malaki rin, boss. Malaki rin eh, no? Bakit mo nasabing malaking problema to? Ini-scan ng tinuturo balbade. Yun ba yun? Hindi naman balbade ang problema. Singawin itong clutch drum. Paano naging malaking problema yun? Sino ba yung nag-scan? Taga Toyota nag-scan, boss eh. Yun. Kaya malaking problema, ito yon. Yung may-ari po nito ay nagtatrabaho sa Toyota. Magandang babae. Nako, napakaputi. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo yung kanyang picture. Kasama yung daddy niya, dinala sa amin itong Toyota Rush. At ang scan daw po doon sa Toyota, basta diyan lang, malapit-lapit lang, ang may problema daw ay balbade. Ano daw yung particular na pyesa ang may problema sa balbadi? Ito, boss, solenoid. Solenoid C. Iangat mo nga. Magaan lang naman to, kaya kong buhatin yan. O, ayan. Okay. So, ang sabi po sa Toyota ay sira yung solenoid C. Kaya lang, ang sabi doon, hindi doon nakakabili ng solenoid lang. Kaya ang i-order nila ay buong balbadi. So, yung may-ari, kahit na taga-Toyota siya, siyempre, mahal yun eh. Opo. Diba? Swelduhan lang din naman. Ba't naman ako papayag na bumili nung mamahaling balbadi na yon? Ngayon, dinala po dito sa Autorans. Pagdating dito sa Autorans, siyempre, kailangan naming i-diagnose din. Pero dahil sa dami naman ng mga ganitong sitwasyon, sa dami ng ganitong klase ng problema, pag mga ganon, hindi kami naniniwalang balbadi ang may problema. Okay, noong unang tanong ko sa'yo, pare, ano sa tingin mo ang problema nitong Rush? Transmission, boss, sa loob. Ano yung sinasabi mo na problema? Yung clutch drum, singaw. Mga piston, tsaka yung mga o-ring. Hindi, tanong ko sa'yo, bakit ang sinasabi nila solenoid? Ano yung explanation mo doon? Bakit sinasabi nila solenoid? Kasi ayun ang lumalabas sa scanner, boss, solenoid eh. Ikaw, ano naman ang explanation mo? Bakit hindi naman talaga solenoid ang problema, pero may sinasabi ka? Ano yung explanation mo? Lumalabas kasi ang solenoid, boss, nagiinit dahil nga yung pressure dito papunta sa may pump. Hindi na normal ang buga ng fluid. Singaw na. Oo. Ngayon, siyempre, bomba siya ng bomba. Binobombahan niya, lusot na yung pressure. Kaya nga, bali yung solenoid mo palaging nakagana. Opo. Dahil hinahabol niya yung pressure. Di ba? So, hindi na siya nagpapahinga. Kaya pag nag-overheat ngayon, yung solenoid, ang lalabas doon sa scanner, Chip solenoid. Opo. Kasi hindi naman masasabi ng scanner kung may problema yung fluid, di ba? Opo. Wala siya masasabi doon. Saka isa pa, makikita nyo yung talagang sira nito kung bakit sumisingaw yung pressure. Yung pressure na sinasabi natin, kasi di ba bumobomba yung ating pressure pump? Opo. Yung ating pump. Malakas po yun. Kumbaga sa compressor, pag gumana yung compressor mo, yung hangin, hindi mo kayang kontrolin, di ba? Yun yung malakas na pressure. Ganon din dito sa transmission. Kapag bumomba na yung pump, kapag bumomba na po ito, napakalakas ng pressure nito, at yun ang magdadrive ngayon doon sa mga lining na pagdikit-dikitin po yan. Kailangan magdikit-dikit na ganun. Pag mahina yung pressure, hindi sila magdidikit-dikit, kaya ayaw mag-engage. Diba? Okay. Bakit lumulusot yung pressure? Una, ano yung mga sirang molded piston? Nasaan? Ito, reverse. Ayan, ito reverse. Pero modelo pa yung Rush. Anong model ba to? 2018, pero sira na yung molded piston, no? Kasi mga kapatid, itong mga modelong transmission ngayon, iilan na lamang ang o-ring nito eh. Magpakita ka nga ng sample ng o-ring. Pare, iilan na lang ang o-ring nito eh. Ito lang ang may o-ring eh. Ayan. Ayan na, tinanggal na. Yung mga o-ring na marami, katulad nung nakasabit na yon, ayun, daming o-ring no, no?
Dito po sa transmission ng Toyota Rush, iilan na lang ang o-ring. Isa o dalawa na nga lang yata ito. Tapos lahat po ng ginamit na pinakasil niya para hindi tumagas din yung pressure ay ito pong molded piston. Sa halip na yung o-ring ay parang goma lang, yung rubber band. Ito po, naka-vulcanize na yung rubber dito sa bakal. Kaya ito ay isang pakete. Yung rubber na to, yung oil seal na to, saka yung bakal magkasama. Nasaan na pare? Ayan. Oh. So ito yung mga sumisingaw na o-ring. Pero dito, sa mga transmission ng Toyota, yung mga Rush na yan, yung mga Camry, di ba? Mga molded piston yan, ano? Opo. Pati nga yung lumang Corolla yung Love Life may molded piston na rin. So itinuloy-tuloy nila yon, ito ngayon nagsingawan na rin to. At ang isang pinakamatinding problema nito, yun yung medyo may gastos ng konti. Di ba? Nagugulat yung may-ari kanina kasi ang sabi kasi sa Toyota, ang sira daw ay yung C na solenoid. Ito. Yan. Ngayon, kailangan daw magpalit ng valve body. Sabi ko nga kung nagpalit yan ng valve body, anong mangyayari? Mapapakamot sa ulo. Bakit? Gastos lang. Bakit? Ganun pa rin nakakalabasan. Ganun pa rin mangyayari. Kasi ang problema nasa loob Oo. Saka kailangan i-rebuild no? Opo. Sa Toyota ba nagre-rebuild? Hindi yata Hindi ko rin alam kung nagre-rebuild hindi yata. Palit buo sila po. Buo sila Kaya nga yung valve body, pwede nilang palitan ng buong valve body. Opo. Pero yung rebuild na katulad nito, hindi sila gumagawa nun. Pwede mo ba ipakita sa akin kung ano yung major na sira nito? Yung nasira ng piston ring. May piston ring to mga kapatid Papakita namin sa inyo kung ano yung piston ring. Itong pinakasira, yung kinain yung clutch drum. Lalim. Yan. Ito kasi mga kapatid, kung hahawakan nyo, ito kasi parang cylinder to. Sa makina. Yung bore. Di ba yung bore? Tapos nag-aakyat pa ba yung piston ring, di ba? Kasama ng piston. Ito naman, walang nag-aakyat pa ba dito, pero umiikot yung piston ring. Nasaan yung portion na yun, pare? Ito, ayan sa pump mismo. Ayan. So ito yung mga piston ring. Ayan. Ngayon, gumawa na siya ng daan dito, nagkaroon ng kanal. Itong loob nitong pinaka-bore na to. Kaya pag ipinasok mo dito, ayan, singaw na ngayon yung pressure niya. Dapat hindi sisingaw Isisil kasi dapat ng piston ring na yun Kinain. Ito, kita pala Ito, ayan Ayan sira na yung piston ring Kita ba, Glenn? Ayan Sira na siya Ayan, kita? Okay. So, yun ang major problem nitong transmission na to. Hindi tama yung recommendation ng Toyota na magpalit lang ng valve body. Siyempre, okay lang naman sana siguro kung taga-Toyota ka naman. Tapos, mali yung naigawa nila. Siguro, aaminin ng Toyota, hindi, sige. Huwag mo nang bayaran kasi mali tayo paano kung ordinaryong nagpapagawa lang? Mali yung valve body. Magkano kaya yan sa brand new, pare? Presyo yata nito nasa 85 yata, brand new. 85? Mahal pala niyan, Brand new yun. Sa surplus, magkano mga valve body? Alas ganun din po, 65. 65? Kung sakali palang nakabili ngayon, yung may-ari nito, galing sa Toyota, magbabayad siya ng 85, tapos discounted din yung kanyang bayad sa labor dahil taga-Toyota siya, abutin din siya 100. Kaso hindi rin gagana. Hindi. Kasi nandito yung problema. Yan. Ayan. Kami po mga kapatid, hindi naman kami naggagaling-galingan dito. Kaya nga sabi namin sa inyo, kapag may problema ang inyong mga transmission, kailangan makita muna namin. Hindi tayo pwedeng magsabi kagad na yun ang sira, ito ang sira. Diba? Kasi tulad nito, talagang malalim Glenn, makikita mo ba? May papakita ba? Ayun yung daan ng piston. Yung pinakadulo na yun, ang may problema, ang lalim na So, kailangan madadiagnose muna talaga natin bago namin sabihin sa inyo kung ano talaga yung major problem. Meron kasing nag-comment na binubuksan nila, pag binuksan na, sasabihin nila overhaul na. Di ba? Siyempre, paano mo malalaman yung problema kung hindi mo bubuksan? Nandito po yung problema Hindi po dahil sa binuksan namin, tapos sasabihin namin, rebuild na to. Kasi kaya nga po kayo nagpunta dito kasi may problema.
So yun na po talaga yung ano no. Kaya lang gusto naming malaman alin sa mga parts ng transmission na yan ang may problema. Ang sabi nung daddy niya sana magawa din daw kagad as soon as possible. Ito Saan ba ng manggagaling pyesa natin? Malaysia pa, itong problema natin. In-order pa to eh. Malaysia. Mga ilang linggo kaya yan? Kaya, Hindi, mga 2 or 3 days lang yan. 2 or 3 days? Bilis lang ano? Rush din eh. Oh, Rush? Opo. Baka naman meron ka na rin kakilala sa Malaysia maputi doon ha? Wala pa. Ha? Naghahanap pa nga eh. Kinain na oh. Ayan po oh. Oh. Tanggalin ko na to pare. Opo. Ayan oh. Oh, naiwan na yung dumi. Ayun. Ayan oh. Oh. So yun. Pare, ano pa yung ibang mga na-damage dyan? Tapos yung segunda. Segunda? Bakit? Napudpud din? Ayan o, nagbabakbakan na. Oo. Ay, bakit nagkaganon? Bakit nagbabakbakan? Dapat hindi di ba? Overheat. Overheat talaga siya. Nag-iinit. Oo. So, dahil sa palaging nakasegunda siguro ang takbo nito. Opo. Kasi hindi na to nag-engage. So, ayun nga, nababakbak na oh. Gaspang na oh. Oh. Ayan oh. Ito nyo? Oh, ayun oh. Dapat hindi Sunog na to Oh, ayan sa kamay ko yung lining oh. Oh. Kaya hindi na rin talaga pwede. Ayan oh, tingnan nyo oh. Ang rebuilding kit nito, 2 box. Yung rebuilding kit para dito sa mga molded piston. Ayan. Tapos yung rebuilding kit din para doon sa mga lining. Tapos ang isang magpapatagal lang ng konti sa atin dito ay itong clutch drum. Napaka-importante na kapag nagpagawa kayo ng transmission, hindi yung basta i-rebuild lang. Marami kasing ganyan Opo. 'Di ba? Pupunta sa Banawe o kaya naman merong mga mekaniko kasi na mahilig din talaga magbutingting, i-rebuild lang nila. Okay, rebuild mo tapos nakita nila sira itong piston ring. O sige, palit sila ng piston ring. Ang problema hindi nila nakita may daan na pala to sa loob. Opo. Hindi sila familiar. Kasi dapat ito pantay na pantay. Opo. Oh, yung maliit na daan na yan, yung nahukay na yon, doon sisingaw kasi yung pressure. Kaya pag inilagay nila sa umpisa lang gagana ng maayos, kapag ka uminit na, ganun pa nga ang nangyayari. Kung kailan mainit na, saka pa lumulusot yung pressure. Kasi pagka malamig, medyo makapal ang ating ATF. Pero pagka umiinit na, numinipis na yan. So yun ang nangyayari. Mga kapatid, meron kaming napaka-importanting bagay na sasabihin sa inyo. Doon sa mga gumagamit ng mga ganitong klaseng mga sasakyan, katulad nung Toyota Rush, Wigo, Avanza, Veloz. Kapag ganyan ang sasakyan nyo, maliliit talaga transmission yan Ito lang ang transmission yan Ayan, tignan nyo. Yan lang, ito lang halos. Kasi ito na yung pump. Tapos yung yung torque converter. Ito lang talaga yung transmission assembly niya. At yan yung mga lining. Kapag ganito ang mga sasakyan nyo, merong sasabihin si paring Charlie sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin sa pag-maintain ng inyong mga automatic transmission. Pare, lakas mo, ano yung dapat nilang gawin? Dapat ang ginagawa nila dito, change oil every 10,000. Every 10,000? Bakit sobrang bilis naman? Ang liit lang po ng transmission tapos ang laki ng kahay. Ang bigat ng binubuhat ng mga lining. Kaya nag-iinit lagi yung fluid. Sobrang bigat ng binubuhat. Tapos ang makina pa nito, responsive yan Opo. Diba? Pagka nga bago to, ipangarera mo, kaya kaso habang naluluma, dumadami pa yung pasahero, ang liit ng transmission. Overheat. Kaya pala mabilis masira. Opo. So dapat every 10,000. Every 10,000 kilometers, magpapalit ng ATF fluid. ATF fluid. Itong mga ito, naka T4 to. Diba? Opo. Paano yung mga CVT? Maliliit din yun. Yun, kailangan din na maintenance din sa sa change oil. Mas maiksi din ang kanyang interval. Maliit naman po yun, nakabalagbag yun. Mas maliit yun kung tutusin. So dapat talaga 10,000 din? Opo. Oo. So nasa inyo na yan mga kapatid, matapos nyo marinig yung mga sinasabi namin dito. Ito naman ay base doon sa mga experience namin, ng mga ni-repair namin. Tignan mo yun, yung lining ng segunda. Halos mapudpod kasi nga nasunog. Kasi pagka naman talaga ginagamit nyo na yung mga sasakyan na to, yung primera nito, kapiraso lang yan Opo. Pag apak mo na accelerator, kapiraso lang yung primera. Doon sa segunda siya medyo bumababad kaso nagkaroon ng problema. Kaya sinunog niya ngayon
yung kanyang segunda. Ang liit-liit ng transmission, kung pagtatagalin mo ngayon, ang iyong ATF dito, talagang masisira ang inyong mga automatic transmission. Baka sa amin nyo lang narinig yan. Kasi sa Toyota, matagal 40,000. 40,000, tapos 80,000. Ngayon, narinig nyo sa amin kasi ganyan yung mga nagagawa po namin dito. Kaya sila mabilis masira ay dahil nga sa puwersado yung transmission. Opo. Malaki ang kaha, sinasakyan ng 7. 7 talaga yung seating capacity niya. Sasakyan ng 7, minsan may kargada pa yon. Tapos sa sobrang responsive ng makina, maganda kasi makina nito, binibigla mo, inaarangkada mo ng todo, kayang-kayang sunugin talaga yung mga lining. Kaya ang maipapayo namin sa inyo, madadagdagan kami ng trabaho, every 10,000, magpalit din kayo ng inyong ATF. Kung talagang sa tingin nyo ay talagang pwersado. Pero kung halimbawa, opisina, bahay lang naman kayo, di ba? At hindi ka naman nagmamaneho ng laspag. Baka pwede mong pagtagalin. Kahit mga 20,000, boss. 20,000, oo. Pero kung halimbawa talaga nasasakyan mo, na ipanggagrab mo pa, na ipambiyabiyahe mo kahit isang beses sa linggo, puno, ay nako, kayang-kayang sirain. Okay, mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo itong vlog na to. Ipapakita namin sa inyo kapag ito ay natapos na at pati yung bagong pyesa na to kapag dumating, para at least makita nyo na binubuo ulit ito ni paring Charlie at magamit na po nung taga Toyota. Kung anong branch ng Toyota yan, basta malapit-lapit lang po dito yon. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang hapon, paring Charlie. Magandang hapon. Si ano mo, si loved one mo, sino yun? Si Marijoy. O yan, mga kapatid, magandang hapon, salamat po sa inyong lahat.